Hello mga mi! Another event for today's video. Isang event for kids na naman nga ang project natin ngayon. Pag ganitong event nga na halos mga bata ang magse-celebrate, madalas po ay ako na ang kinukuha nilang magde-decor. Bukod sa murang rates ay talagang approve sa akin kahit anong character pa yan. Dahil nga gusto ng client natin na may mga balloons. Compare daw dun sa mga tela and artificial flowers lang. Mas mag-e-enjoy at matutuwa nga naman ng mga bata pag balloons sa kanilang makikita. Kaya naman kahit kasali ang ko sa nasabing event at kinabukasan alam kong pagod kami, ay tinanggap ko pa rin para sa mga DCC dahil alam kong para sa kanila ang aking gagawin. Habang nagpipintura ko ay merong poging pasilip-silip at nangungulit sa akin sa ilalim ng lamesa. At dahil ang video natin today is about sa pag-decor, pag-usapan na rin natin, bakit nga ba talagang may presyo din pag magpapadecor ka? Kasi po mga mi, a week before the event, nag-i-start na po ang trabaho namin. Agay, ang creepy. May unggoy na nakatambay sa itaas. Ayan, ang husay ba yan namang mga ket ng assistant ko. Going back sa ating topic kung bakit mahal magpa-decor. Yun na nga na after a week, nagsisimula na kami magtrabaho. And before that pa pala, I have to edit all of the clients' request design. And after that, ipapaprint ko at ibibigay ko sa kanila for approval. Mas gusto ko talaga yung ganito na merong approval bago ko gawin para clear both side na kung ano yung na-approve nila, yun lang yung gagawin namin. Mahirap kasi sa side namin yung pagkaorasan na saka pa may ipapabago. After ma-approve, nag-i-start na ako mag-lettering, mag-cut, and mag-paint. Hindi pa itong dalawang bata, panay kain at pangulit lang. Bukod sa paggawa ng mga i-design, isa po sa nagpapamahal ng rates namin is yung mga materials na ginagamit namin. Super mahal na po talaga yung mga materials tulad ng flat hull styro, acrylic paints and paintbrush. And yes, acrylic po ang ginagamit ko para mas masunod yung color lalo na kung gold yung request ng client. Next is the fabrics and balloons. And also, mas matrabaho po talaga pag balloon garlands yung gagawin compare sa mga artificial flowers lang po. Kumukuha rin kami ng isang assistant, lalo na pag ganitong malalaking stage ang lalagyan ng dekorasyon. Pag umaga ang event, gabi pa lang ay ginagawa na namin. Buti nga at very safe naman dito sa court, walang nagtatangka manggulo ng mga designs dahil meron ditong CCTV. Ako ang tagagawa ng balloon garlands. Si tatay naman taga-akyat at taga-kabit ng mga matataas. Yung isa naming assistant ang tagahawak niya ng hagdan. At then yung nagko-cover ng table and siya yung runner pag may mga bagay kami nakalimutang bilhin. Half of our rates talaga mga mi ay napupunta na sa expenses. Yun yung pinakampuhunan na namin. Kaya po ang rates namin sa pag-decor ay saktong-sakto lang din. Mahal lang po talaga siya pakinggan. Pero pag sinugsog natin yung labor, materials, and expenses, yun po talaga yung nagpapamahal ng rates. Simpleng decor nga lang to dahil nagpabawas sila ng balloons. Ang colors and designs po ay choice ng ating client. Nag-add na lang ako ng mga daisy foil flowers na malalaki para naman magkaroon ng sigla yung ating decor. And I'm sure matutuwa talaga ang mga bata nito bukas pag nakita nila itong mga ito. Dahil halos kasing laki na nila ito. 3 daisy flowers nga lang pala yung nilagay ko ngayong gabi. And kinabukasan ko na rin nilagay yung ibang daisy flowers para hindi agad sila sumingaw. After that, 6 AM before mag-start ang program ay talagang binibisita muna namin para i-check kung merong sumingaw, naputok, or dapat ayusin. And then, charan! Here is the final look. Oh, ayan ha. Dinetali ko ng lahat. Alam niyo na kung bakit mahal magpa-decor. Thank you so much po sa tiwala. Bye!